tayo po ay magkakaroon na isang pagbukat panalangin. Nangyari po lamang na tayo po ay yumuko. Hindi po natin mga matay. At tamuhin po natin ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Ang maraming banal, makapangyarihan ng Diyos. Maraming po salamat sa inyo sa umagang ito, O God, na ipinagkaloob niyo po sa aming kalakasan ng katawan namin. Ang buhay ng babagasa sa amin ng Panginoon. Pinupuri ka po namin ang pinasasalamatan, Ama. At sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin, Ama. Sa kabila po na aming mga pagkakasala, sa kabila po ng aming hindi masunurin, Panginoon, patuloy mo po kami niyayakap. Patuloy mo po kami ipinadalang sa amin ang iyong walang hanggang pagmamahal. Kaya, Ama, sa umagang ito, buong puso po kami naniliglod sa iyong banal na harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa salita, sa gawa at sa isipan, Panginoon. Buong puso kaming humihingi ng patawad sa iyo, Ama, upang kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagpapala. Ama, sa umagang ito, naririto po kami upang kami po ay sumamba at magpuri sa iyo. Sa gagawin po namin pagdalo ng banal na lista, Panginoon, samahan mo po kami. Ipadama mo po sa amin, sa bawat isa sa amin, ang banal mong Espiritu, ang iyong pong banal na presensya, Panginoon. Ipadama mo po sa lahat ng naririto. At sa pag-aaral po namin ng iyong banal na salita, Ama, punayin mo po ng wisdom, ng katalinuhan, Ama, ang taong tatayo sa aming harapan, ang magtuturo ng iyong salita, Panginoon. Give him the anointing power, O God, Almighty, O Lord. Hinihiling ko po sa inyo na ang bawat salitang mamumutawi sa kanyang labi ay tinig mo ang marinig. At ang bawat salita na aming maririnig, Panginoon, maging gabay namin ito sa pang-araw-araw ng aming buhay. At sa paglabas namin, Panginoon, sa sambahan ito, O Lord, taglay namin, Panginoon, ang iyong mga aral at taglay namin ang isang payapang buhay. Ama, itinataas ko rin po sa inyo ang worship team, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang mga buhay at sa bawat pagtugtog, sa bawat pag-awit po nila, Panginoon, ikaw lamang po ang maparamalan. Ikaw ang mahayag, O Ama. Maraming salamat, Ama, at sa oras na ito, itinataas ko po sa inyo ang mga kapatiran namin na wala pa sa lugar na ito, Panginoon. Alisin mo po ang lahat ng hadlang upang sila ay malaya din makarating sa sambahan ito, O God, at nang makasama namin sila sa pagpuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay samit dalangin po namin sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa. So bago po tayo dumako sa ating awitan, pwede po bang lingunin po natin ang ating mga katabi? Itian po natin, sabihin po natin isang pinagpalang umaga, kapatid. Ako'y natutuwa dahil ikaw ay kasama ko. Hayaan po basahin ko po ang salita ng Diyos mula sa Isaiah 41:10. Sabi po, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." Brothers and sisters, I believe that God is here today, this morning. Amen? Amen. So sabi nga po, kung tayo ay nangihina, He will strengthen us. Amen? Kapag po tayo ay kailangan ng tulong, God will help us. Amen po ba? Mga kapatid, amen. So this morning po, I believe that God is here and God is with us this morning. So bawat po tayo ng mga papuri at salamat sa atin. Mataas na pala po para sa ating Diyos. Jesus. Praise the Lord. Let us give God the name of Jesus this morning.
pakisabi, Ninang. At pakisabi sa kanila, malapit na ang Pasko. Huwag mo kong kakalimutan. Mga kapatid, ang pinakadakilang papasko ay ang Panginoong Jesus. At siya ay nasa ating puso. Kaya nararapat lang po na pasalamatan natin siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang hina naman ang palakpak, yung malakas. Yung palakpak na nagpupulit at papasalamat. At sa mga taling natin nagsigaw. Amen. Praise God. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po natin sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po natin isigaw, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Babasahin ko po sandali ang isang talata dito po sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16. Ganito po ang ating mababasa. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Ito po ang salita ng Diyos. Panginoon, kayo po ang magpala sa amin pong gagawing pag-aaral, kayo po ang magbigay ng sigla, kayo po ang magbigay ng kulay sa amin pong gagawing pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, maraming salamat dahil narito ka upang maging tagapagturo para sa lahat ng nauuhaw sa iyong mga salita. We are expecting that you will speak to us, Lord, in a very special way. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Praise God. Minsan pa palakpakan po natin ang Panginoon. At pwede lang po tayo mo. Sino po sa inyo ang mahilig manood ng teleserye? Taas ang kamay. Marami-rami din, ano? Praise God. Kamakailan ay sumikat ang isang teleserye na talaga namang inabangan ng maraming Pilipino. At ito ay may pamagat na Maria Clara at Ibarra. Sino po sa inyo napanood yan sa GMA7? Kukunti lang. Ayan, marami-rami pala, no? Yung teleserye niyan ay pinagbibidahan ng mga paborito niyong mga artista. Sina Dennis Trillo, sigaw nga mga fans. Kukunti. Julian San Jose. Walang fans si Julian. At syempre, yung paborito ng mga kabataan, ang tambalang Barda. Sigaw nga mga fans. Walang fans, dapat gano'n. Mga ano kasi kayo anong pangalan nun? Si Donnie at saka si Belle. O yan yung talagang paborito ninyo, no? So tambalang, ano tayo? Coco Martin ba? Talagang mga loyal sa Kapamilya Network. Ayan. Ano yun? Hindi ba yung lalaki? Grabe. Batang Quiapo. Okay. So, ano po? Bakit po? Alright, so pinagbibidahan po yan ng sikat na tambalan ngayon. Si Barbie Fortesa at David Licauco na mas kilala ngayon sa tawag na Barda. Ang teleseryeng iyan ay halaw po sa dalawang nobela isinulat ng ating pambansang bayani. Ano po yung dalawang nobelang yun? Noli Me Tangere at saka El Filibusterismo. At isa po sa temang ipinapakita sa teleseryeng iyan
ay yung pang-aabuso ng mga praile noong araw. At dyan sa teleserye yan, ikinakatawan ni Padre Damaso ang lahat ng praile. Yan po, sa pamumunan ni Tirso Cruz III. Sa panahon po ni Rizal, laganap ang pang-aabuso ng mga praile at ang pamimera ng mga ito at pangangangkam nila ng mga lupain. Ang mga praile ang mayroong pinakamataas na posisyon sa lipunan ng araw. Sila ay sinusunod ng mga gobernadorcillo, kapitan general, gwardiya sibil, at iba pang may mga posisyon sa gobyerno. Kahit ang kapitan general, yung pinakamataas ng araw, ay takot sa mga praile. Kaya kayang pasunurin ng mga praile ang lahat ng tao noong panahon ng Kastila. Ang takot ng mga tao sa praile ay nakaugat sa kanilang itinuturo nung araw. Meron kasi silang itinuturo na kapag hindi sila sumunod sa mga praile, hindi sila mapupunta sa langit at sila ay masusunog sa impyerno. At yung panakot na yan ang nagbibigay kapangyarihan sa mga praile upang mang-abuso at sundin ang kanilang kagustuhan. Kaya po yung mga gipit sa pera nung araw ay inaabuso din. Pinipilit ng mga praile na magbayad lalo na kapag may ililibing na kamag-anak sa sementeryo. Dahil ang pananaw ng mga Pilipino nung araw, pagka hindi nalibing ang aking kamag-anak sa sementeryo ng simbahan, may impyerno yung kamag-anak ko. Kaya ang ginagawa ng mga praile, magbayad muna kayo. Kaya kahit wala silang pera, kapos na kapos, talagang gagawin nila ang lahat. Makapagbigay lamang ng handog sa mga praile. At ang mga pang-aabusong yan, ang nagbunsod po kay Rizal na sumulat ng mga nobelang nabanggit natin kanina, ang Noli Me Tangere at El Filibus Terismo. Pero bago pa sumulat si Rizal ng mga nobelang yan, may nauna na sumulat patungkol sa pang-aabuso ng mga praile noong araw. At ang pangalan po ng lalaking ito ay Martin Luther. Siya po ay isang German monk na kilala sa pagsusulat niya ng kanyang 95 Theses. Mamaya po, ipapaliwanag ko kung anong kahulugan ng 95 Theses. Okay? Noong panahon ni Luther, doon sa Europa, nagbebenta ang simbahan ng tinatawag na indulhensya. Sabihin nga natin, indulhensya. Nagbebenta ang simbahan ng indulhensya ni San Pedro upang tustusan ang gastusin sa itinatayong mga gusali sa Roma. Ang indulhensya ay isang dokumento na pirmado ng Santo Papa, Obispo o Pari, na di umano nagbabawas daw ito ng penitensya o oras na ilalagi ng kaluluwa sa purgatorio. Alam mo ba yung purgatorio? Ang pananaw ng araw, ito ay isang lugar na kung saan ang mga kaluluwang patungo sa langit ay doon muna ibibinbin upang linisin sa lahat ng kanilang kasalanan bago sila lumipat sa langit. At upang ikaw ay mailipat doon sa purgatorio, kailangan yung kamag-anak mo, kaibigan mo, bumili ng indulhensya para sa iyo. At malaki-laki din ang binabayad. At pinaniniwalaan po na itong St. Peter's Basilica, ito, picture, na isang malaking gusali sa Roma, ay naitayo dahil sa mga koleksyon ng mga indulhensya noong araw. Kaya nung panahon ni Luther, may mga taong naniniwala na hindi ko na kailangang mag-repent. Nung panahon ni Luther, may mga taong naniniwala, hindi ko na kailangang magsisi sa mga kasalanan kasi may nabibili naman akong indulhensya. Kaya nung araw, ang kawawa po ay yung mga mahihirap kasi hindi sila makabili ng indulhensya para sila ay makapasok sa langit. At hindi po yan matanggap ni Luther, ng German monk na ito. Kaya noong October 31, 1517, ano pong date? October 31, 1517, 506 years ago, ipinako ni Martin Luther ang kanyang 95 Theses sa pintuan ng Church ng Wittenberg sa Germany upang punahin
ang mga maling paniniwala at gawain ng mga praile noong araw. Itinuturing ng marami na ang araw na yon, October 31, 1517, ang birthday ng Protestant Reformation o Reformation. Ito po ay isang kilusang naglalayong i-reform o itama ang simbahan mula sa mga mali nitong paniniwala at gawi. At yan po ang dahilan kung bakit ngayon napakaraming independent Christian churches. Dito na lang sa Tagaytay, punta ka lang dyan sa taas, may church. Punta ka sa kabilang barangay, may Baptist. Sa kabilang purok, may Lutheran, may Methodist, may JIL. Siyempre, dito sa Kaybagal, blessings. At karamihan po sa mga churches na yan, kinikilala ang mamang ito, si Martin Luther, na kanilang ninuno sa pananampalataya. And that is the reason why ngayon pong araw na ito, maraming churches pinagdiriwang ang October 29 bilang Reformation Sunday to celebrate 506 years of Reformation. Kaya tumingin ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, Happy Reformation Sunday. Amen. Praise God. At isa pong, palagi ko, isang magandang paraan ang ginagawa natin ngayon. Isang magandang gawain ang ginagawa natin to celebrate Reformation dahil ito po yung araw na kung saan muling natuklasan ng simbahan ang totoong daan sa kaligtasan. Ang daan sa kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagbabayad ng indulhensya, hindi sa paggawa natin ng mga religious works and religious rites, kundi ang daan po sa kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen! Yan ang diwa ng Reformation Sunday. Kaya po ngayong umaga, pag-aaralan natin ang core teachings ng Reformation at palagi ko narinig yun na to sa maraming pagkakataon sa akin. Pero dahil Reformation Sunday, uulitin natin. Sa isa pong pag-aaral na aking pinamagatang, mga aral ng Reformation. Meron pong 5 core teachings ang Reformation ni Luther. At atin pong iisa-isahin ngayong umaga. Number 1, itinuro ni Luther at ng Reformation at tinatawag na Scripture alone o Biblia lamang. Sabihin nga natin, Scripture alone. Scripture alone. Sabihin natin sa katabi natin, Bible only. Bible only. Ayon po kay Luther at sa Reformation, ang Biblia lamang ang basihan ng ating paniniwala at pamumuhay. Hindi ang sinasabi ng tao. Hindi yung tweet ng paborito mong artista. Amen? Hindi yung memes at vlogs sa Facebook. Hindi yung mga linyang napulot mo sa K-drama na kapag ka kinikilig ka, pinopost mo sa Twitter or sa X. X na kasi ngayon. Scripture alone. Biblia lamang ang saligan ng ating pananampalataya at buhay. Ang sabi po ni Luther, nung siya minsan umarap sa mga taong umuusig sa kanya, ang sabi niya ay ganito, unless I am overcome with testimonies from Scripture or with evident reasons, for I believe neither the Pope nor the councils, since they have often erred and contradicted one another, I am overcome by the Scripture texts which I have adduced, and my conscience is bound by God's Word. Sabi ni Luther, hindi opinion ng tao ang bibihag sa atin. Amen? Dahil ang opinion daw ng tao, pabago-bago at salungatan. Ibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, nagpagupit ka. Habang naglalakad ka sa kanto, nakasulubong mo yung mare mo. At ang opinion niya sa gupit mo ay ganito, sasabihin niya, Mars, alam mo bagay sa'yo yung gupit mo, bumata ka. Siyempre, kilig na kilig ka ngayon, ligayang-ligaya. Talaga naman buo na ang araw mo kasi may pumansin sa gupit mo. Tapos, habang naglalakad ka ulit sa kantong yun, nakasalubong mo naman yung isa mong pang friend. At ang sabi ng friend na ito, na iba naman ang opinion, ay ganito, Mars, ba't ka nagpagupit? Hindi bagay sa'yo, parang ang taba mo tingnan. Eh di gewang-gewang ka ngayon.
Kasi hindi mo alam kung sino ang paniniwalaan mo. Kaya ang sabi ni Luther, huwag tayong pabihat sa sinasabi ng tao dahil ang opinyon ng tao ay pabago-bago. Kung manunood tayo sa Facebook, manunood tayo sa YouTube ng iba't ibang mga preachers, iba't ibang mga grupo, minsan malilito tayo. At ano ang dapat nating gawin? Bumalik tayo sa salita ng Diyos. Kung paano mo naunawaan, yun ang panindigan mo at paniwalaan mo. Yan ang inilaban ni Martin Luther at ng buong Reformation. Kaya sabay-sabay natin sabihin minsan pa, Scripture alone. Scripture alone. Bible alone. Amen. Kaya po yung isip natin, okay, dapat din natin ipa-overcome o ipabihag sa salita ng Diyos dahil maging ang isip natin minsan hindi nagsasabi ng totoo. Minsan ang isip natin nagiging sanhi ng ating takot kaya dapat ipabihag sa salita ng Diyos. Sino po sa inyo pag nagbabasa ng Bible parang ginagamot ng Diyos ang kaluluwa mo? Sino sa inyo minsan may mga araw parang nawawala ka sa katinuan? Parang maluka-luka ka na sa mga pangyayari sa buhay mo. Pero nung binuklat mo ang Bible at nag-meditate ka, parang gumaling ang kaluluwa at isip mo. Yan po ang itinuturo ng Reformation. Balik tayo sa salita ng Diyos kasi ito talaga ang authority sa buhay natin at Bible lang ang may power para gamutin ang ating mga kaluluwa. Isa nga pong malakas na amen. Kaya po ang sabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 at ito po ang itinuro din ng mga reformers. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Noong panahon po ni Luther, pinagbawal ang pagbabasa ng Bible. Kaya ang pananaw ng mga tao, pag nangangaral yung mga praile, yun ang salita ng Diyos. Kahit ang mga sinasabi nila, wala namang basis. Pero muling ibinalik ng mga reformers, ng Reformation, ang katotohanan na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay talagang wika ng Diyos dahil ito daw, sabi sa binasa natin, ay may kinasihan ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin na ang Bible ay may kasi ng Diyos? Ibig sabihin, ang bawat salita po sa Bible ay may hinga. Sabihin nga natin, ha! Sabihin mo sa katabi mo, ha! Ulitin mo. Ba't may gumaganyan, ha? Sabihin mo sa kanya, ang Bible may hinga. Ha! Ang Bible daw ay may hinga ng Diyos. Alam mo yung pocketbook na binabasa mo? Galing sa hinga ng tao, kaya huwag mo masyadong pagtiwalaan. Yung post ng kaibigan mo sa Facebook, galing yan sa hinga ng tao, kaya huwag mo masyadong seryosohin. Ang seryosohin mo ay ang salita ng Diyos dahil yan mismo ay galing sa Diyos. Amen? Ito daw ay may kasi. Ito ay may hinga ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa bawat isang narito, kaninong hinga ang bumubulusok sa inyo kada araw? Dalangin ko ang humihinga sa inyo, bumubulusok sa inyo mga spiritual na ilong, araw-araw ay ang salita ng Diyos dahil ito ang magdudulot ng lunas sa mga karamdaman ng ating kaluluwa. Amen? Kaya pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nawawala ang takot. Pag nangihina ka, kapag nahihingahan ka ng Word of God, talagang lumalakas ka ulit, bumabalik sa katinuan. Tingnan mo nga, sandali ang inyong katabi kung nasa katinuan pa. Tanungin mo siya, sabihin mo siya, ikaw babae yan. May salita sa Batangas na napulot ko pagka napunta ko. Yung tawag nila sa mga, yung parang nasisiraan ng bait, nalimutan kong tamang term nila Hindi may pahit, may isa pang term. May tiniling! Ayun! Kasi pinag-uusapan namin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. At nag-a-agree sila, sabi ko talagang kung wala ang salita ng Diyos, marami sa atin ngayon, may tiniling na. Kaya tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, may pag-asa ka ba? Amen? Pag tayo nahihingahan ng Word of God,
nagagamot yung isip natin, nabalik tayo ulit sa katinuan, nawawala ang pililing. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, appear kapatid. Sabi mo sa kanya, ako na ulit ito. Praise God. Sabi po ng isang Lutheran pastor by the name of Jean Edward Reith, sabi niya, God speaks directly and effectually to us in His Word. Ang Diyos daw ay nangungusap sa atin ng direkta at matanag, mabisa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kahit na inspiring at good, feel-good movie yung pinapanood mo sa Netflix, hindi nangungusap doon ng Diyos. God speaks to us directly and effectively through the Word of God. Can I hear an amen? Amen. Pastor, di ko naman naririnig si Lord. Si Lord talaga parang tinitikis na ako ni Lord. Di ko na naririnig yung boses niya. Di ko na nararamdaman yung presensya niya. Eh, ang tanong ko sa'yo, kailan mo huling binuklat ang Bible mo? Sabi ng isang pastor, kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos ng malakas, buklatin mo ang Bible mo, basahin mo ng pasigaw. At maririnig mo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, huwag po nating i-base yung presensya ng Diyos at piling ng Diyos dun sa kinikilabutan tayo. Ay, nandito na si Lord. Talagang kinikilabutan ako, lalo na kapag tumataas na yung key ng keyboard ni Brother Caleb. Talagang, the Spirit of God is here! I will tell you, yung mga bagay na yan, pawala-wala yan. What if hindi tayo, may mga Sundays hindi tayo kinikilabutan? Ibig bang sabihin nun, wala ang Diyos? As long as the Bible is being preached, as long as we are hearing the very words of God, God is there. Dahil ang salita ng Diyos ay may ha. Sabihin ulit natin sa katabi natin, ha. Praise God. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sabihin ko sa iyo katabi, buklatin mo naman ang Bible. Huwag puro mga hello careers. Uso yan ngayon, hello careers. Maghapong naka-live, no? Walang masama, hindi ko po binabasa yun. Okay lang yun. Pero ang tanong, may time pa ba tayo for the Word of God sa hinga ng Diyos? O puro hinga ng tao ang laging exposure natin? Sabi po ng pastor na ito, the words of the Bible do not merely convey information. They convey the Holy Spirit. The Holy Spirit is indeed present. Present, ano daw? Present and at work, gumagalaw, kumikilos. In the words of the Scriptures, ba't ko naman babasahin, Pastor, yung aklat na yan, ang tanda-tanda na ng aklat na yan, luma na yan, outdated na. Ilang libong taon na yan. Iba na lang ang babasahin ko. Punta ako sa National Bookstore, hanap ako ng book tungkol sa motivational message. But you see, ang Bible po hindi naluluma dahil may hinga ito ng Diyos. The Holy Spirit is present in the Bible. And at work, kaya sa tuwing ito'y minemeditate mo, inunguya-nguya mo sa iyong isip, kumikilos ang presensya ng Panginoon, ginagamot ang mga karamdaman ng iyong kaluluwa. Nawawala ang lungkot, nawawala ang takot, at tayo ay muling lumalakas. Amen! Palakpakan po natin ng Diyos. Yan po ang itinuro ni Luther. Kaya nung panahon ni Luther, ibinalik ang Bible sa simbahan. At mula po sa isang lingwahe hindi nauunawaan, tinranslate ni Luther sa German para nauunawaan ng lahat ng tao. Kasi nga, naunawaan ng lalaking ito, the Holy Spirit is found in the Word of God. Amen! Naalala ko tuloy, may sinama akong isang kabataan sa isang youth camp. Eh, na-invite lang naman ako sa youth camp na yun, ng kaibigan kong pastor. Eh, di na nandun kami sa youth camp, talagang yung mga tao nangingisay. Hindi ko sila ginadjudge siya, talagang kisayan sila doon, ano? Talagang pag sinabi ng pastor, fire! Kisayan sila ganyan. Nung pauwi na kami, sabi nung youth na kasama ko, Pastor, balat, ganun din, parang walang talab sa akin. Siguro wala sa akin ang Holy Spirit. Mga kapatid, kung meron pong mga kisay, kilabot, pagsusuka, na nangyayari sa ibang grupo, at hindi po natin ginadjudge yun, bonus na lang yun.
the surest way that we can experience the presence of God is through the Word of God. Amen! And you know, the Holy Spirit is in you kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, na itinuro po ng Reformation. Itinuro nila sa gitna ng pagtuturo ng indulhensya at mga pang-aabuso ng mga praile nung araw, sinasabi nila, eto ang daan sa kaligtasan, gawin nyo to, gawin nyo yan, maliligtas kayo. Itinuro ng Reformation ang katotohanan na Christ alone. Si Kristo lamang ang daan patungo sa Diyos. Siya ang ating tulay patungo kay God. Amen? Excited na ba kayong magkaroon ng tulay sa pagitan ng Mindoro at Batangas? Maraming taga Mindoro dito, no? Excited na. Ang tagal na. Dekada na ang binilang, wala pa rin. Sana magkaroon na nga ng tulay. Nakakatuwa mga kapatid kasi sa ugnayan natin kay Lord, hindi tayo nag-aabang na magkaroon ng tulay ang langit at lupa. Meron na tayong tulay patungo sa langit. Meron na tayong tulay patungo sa Diyos. At ito ay walang iba kundi si Kristo lamang. Christ alone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya po ang sabi ni Pablo, at ito ay itinurong madiin ng Reformation. So 1 Timothy chapter 2 verse 5, sabi ni Paul, sapagkat iisa lang. Ilan daw? Isa. Iisa lang, hindi 20. Hindi 3,000. Ang sabi, iisa lang ang Diyos at iisa lang. Ilan daw? Iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito ay walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Iisa lang daw ang tagapamagitan natin sa Diyos. At walang iba kundi ang nagkatawang tao na si Kristo Jesus. Amen? Hindi po blessings in the word community ang daan sa kaligtasan. Baka merong ilan sa inyo nag-church dito kasi ang pananaw ay a-attend ako sa blessings kasi yan ang daan patungo sa langit. Ito ang biyaheng langit. No, hindi po tayo maliligtas dahil sa pagdalo natin or pag-anib natin sa isang sekta. Tayo po'y naligtas dahil lamang kay Kristo Jesus. Amen! Alam mo kapatid, Marsalika, alam mo nang dumaan si pastor kanina, naamoy ko yung kulong niya, na-bless ako, nawala yung hilo ko. Pawis lang yun. Yung pangingimay ng hita ko, nawala. Alam mo, buhat nung nag-HPM ako, talagang nabago ang buhay ko. Nais ko pong i-correct ang mga maling pananaw na ito. Hindi si pastor, hindi ang blessings, hindi ang HPM, hindi rin ang church ang tulay natin tungo sa lahat ng mga makalangit na pagpapala. Christ alone, si Kristo lamang. Dahil kay Kristo, lahat ng pagpapala ay lumapad sa ating lahat. If you want to be blessed, if you want to have satisfaction and contentment in life, be assured, siguraduhin mo sa iyong sarili na si Kristo ay nasa buhay mo na. Tumingin ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, sino ang laman ng puso mo? Sabihin mo sa nasa likod mo, si Jesus ba ay nasa puso mo na? Praise God. Sabi po ng pastor na ito, when a Lutheran is asked, when were you saved? Kailan ka naligtas? The answer is often something on the order of about 2,000 years ago when Jesus died on the cross and then rose from the dead. Pag tinanong ka daw, kailan ka naligtas? Anong sasagot mo? Naligtas ako, buhat nang dumali ako sa anniversary ng blessings. Woo! Saya! May fried chicken! You love mo. Naligtas ako, buhat nung nilehans ako ni sister. Grabe, nung nilehans ako ni sister, nag-iiyak ako. Kinikilabutan ako, talagang nasa heaven na ako. Mga kapatid, hindi tayo naligtas dahil sa ating mga karanasan at mararanasan. Tayo po ay naligtas, tayo po ay napabilang sa buhay ng Diyos dahil kay Kristo at dahil sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Christ alone, si Kristo lamang. Kaya palakpakan natin ang ating tagapamagitan,
Si Kristo ang ating Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ano daw gagawin natin? Ano ba ang dapat natin ipagpasalamat? Tingnan natin kung ano. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon natin si Jesus Christ. Dahil connected na tayo kay Christ. Binless niya tayo ng lahat ng klaseng spiritual blessings ng galing sa langit. Meron man daw pong number 1 na bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos ay yung tayo ay connected na kay Kristo. Tama naman, ipagpasalamat natin na tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Tama naman, pagpasalamat natin kay Lord, may bago na tayong sasakyan. Tama naman, ipagpasalamat natin kay Lord, meron tayong bagong bahay. Pagpasalamat natin kay Lord, nakapasa tayo sa exam. Tama naman yun. Pero higit sa lahat, mga kapatid, hindi mga material na bagay ang pinagpapasalamat natin. Ang number 1 na binubulalas ng bibig natin at pinagpapasalamat natin, tayo ay connected kay Kristo. It is the highest form of blessings. Amen! Amen! Yan po ang katotohanan ng Christ alone. At pangatlo pong aral ng Reformation, yung pong tinatawag na grace alone, sa biyaya lamang. Meron po akong papakita sa inyong picture. Ito po yung tinatawag na certificate or letter of indulgence nung panahon ni Luther. Ang pananaw ng mga tao nung araw, kapag ka nakabili ka ng ticket na yan, ng certificate na yan, for sure, kahit anong gawin mo, langit ang iyong pupuntahan. Okay? Pero kagaya nga ng nabanggit ko kanina, kawawa naman yung mga walang pera nung araw kasi wala silang pangbili ng letter of indulgence. Kaya diba, pinagbibili yung kanilang mga lupain para makabili lang ng letter of indulgence kasi nung araw, mas mahalaga sa kanila ang eternal life. Totoo naman, tama naman yung tinuturo ng mga praile. Meron talagang eternal life. Kaya lang, yung paraan kung paano mapapapunta sa atin ang eternal life, ginawa nilang komersyo. Kailangan ibenta, kaya nagbebenta sila ng letter of indulgence ng araw. Bili na kayo, murang-mura lang, 1.5 billion lang, pupunta kayo sa langit! Yan po yung pananaw nila ng araw. At yan po ay tinutulang maigi ni Luther. Ayon kay Luther, hindi natin nabibili ang kapatawaran sa kasalanan dahil ang kapatawaran sa kasalanan ay regalo ng Diyos. It is by grace alone sa pamamagitan ng biyaya lamang. Sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 1 verses 7 to 8, sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Hindi ko nabanggit yung indulgences. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Grabe! Sabay-sabay nga po natin sabihin, grabe! Sobrang bait ng Diyos. Sobra-sobra ang kabaitan niya sa atin. Tumingin kasi yung katabi, sabihin mo sa kanya, God is good. Pastor, anong God is good? Anong God is good? Nalugi nga ako. Pastor, anong God is good? Namatayan nga ako ng kamag-anak. Pastor, anong God is good? Yung kapital ko nalimas. Mga kapatid, we can still declare that God is good, not because of these things na pwedeng mawala. We can say that God is good because Christ sacrificed His life for us. And in Christ and in His grace, we can now receive eternal life in Christ Jesus. If Christ is in your life, you are truly blessed. Amen? Amen. Wala na yata akong kausap ngayong mga. Tumingin ka sa iyong katabi, sabi mo sa kanya, kanino mo sinasali? Ang iyong ikasisiya. Yung totoo, ano nagpapasaya sa iyo ngayon? Ano nagpapasaya sa iyo ngayon? Kapatid, kung ang nagpapasaya sa atin ay mga bagay na mawawala sa atin kapag tayo nilibing, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, paano ba kita i-describe? Hindi mo pa natutuklasan ang totoong diwa ng buhay.
Ang totoong magpapasaya sa atin ay yung bagay na kapag ka tayo ay namatay sa mundong ito, nandun pa rin sa atin. At ano yun? It is not fame, it is not title, it is not honor, it is not material things, it is not connections. Ang tunay po na magpapasaya sa atin, yung bagay na kahit mawala tayo sa mundo, nasa atin pa rin. And that is Jesus Christ Himself. Palapakan po natin ang Panginoon. At yung po tinuturo ni Martin Luther at ng buong Reformation, tinuturo nila, we are saved by grace. Pastor, lumang katuruan na yan 500 years ago. Hindi na yung relevant sa panahon natin. Relevant pa rin kasi nabubuhay tayo sa panahon ngayon na kailangan pa rin natin ng panibagong reformation. Why? Kasi lahat po tayo, gumagawa tayo ng self-salvation projects. Ginagawa natin ang lahat para tayo maging katanggap-tanggap. Ginagawa natin ang lahat para tayo ay purihin ng tao. Ginagawa natin ang lahat-lahat para tayo ay istimahin ng mga tao. Ginagawa natin ang lahat-lahat para tayo ay hanga ng mga tao. Ginagawa natin ang lahat para tayo maging katanggap-tanggap. That is also self-salvation project. And the good news is this, and this is recovered by Luther and the Reformation. You are already saved. You are already free. You are already accepted. You are already loved. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, okay lang na minsan sa klase, ikaw ang top 3. Ikaw ang top 5. Why? Kasi yung ikasisiya natin hindi na nakabase sa mga bagay na ito. Amen? Ang ikasisiya natin sa katotohanan na tayo ay na kay Kristo. Naalala niyo yung mga disipulo ni Kristo? Sinugo sila ni Jesus. Nag-mission sila. Nung bumalik sila kay Jesus, ano sabi ng mga disipulo? Panginoong Jesus, ang saya-saya namin. Nakapagpalayas kami ng mga demonyo. Siguro ina-expect nila, wow, very good. Galing nga ilang demonyo na palayas mo. 1 million, Lord. Pero nasabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil nakakapagpalayas kayo ng demonyo. Magalak kayo kasi ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Palapakan po natin ang Panginoong Jesus. Come on, church. Let's just praise Jesus. Sabi po ng pastor na ito, ni G. Edward Beef Jr., we are saved solely by the action of God. We are saved solely by the action of God. He is the one who saved us by performing everything we could not. We could not. Let me tell you this. Yes, we are saved by works. Pero dapat perfect works. Pagdating natin sa langit, hahanapan tayo ng perfect righteousness. Yes, nakakagawa tayo ng mga mabuti pero kapos pa din. Kaya ang galing ng Diyos, gumawa siya ng sistema para tayo ma-achieve ang perfect righteousness. At ito po ay sa pamamagitan ng pagsasalin ng perfect righteousness ni Christ sa atin. Yes, we are saved by works, but the works of Christ Jesus for us. Amen. Today we can stand before God, we can lift our hands, we can worship God freely kahit na may mga pagkakamali tayo. Kahit na may mga kaaliwas-wasan tayo, kahit na may mga bad record tayo, because we know we are accepted in the beloved because of the work of Jesus. Let me tell you this, in this life, may mga pangarap tayong hindi matutupad, and that's okay. If Christ is in you, you are complete. Amen. Amen. Praise God. This is good news to all of us. Sabi mo sa katabi mo, magandang balita to. Sabi mo sa katabi mo, kasi minsan nakakapagod ang buhay. Mahal yung katabi mo, make-up na yun, pero ang totoo napapagod yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko pagod ka na. Pero ang totoo, napapagod yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko pagod ka na. Pero ang totoo, napapagod yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko pagod ka na. Pero ang totoo, napapagod yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko pagod ka na. Pero ang totoo, napapagod yan. Sabi mo sa katabi mo, alam ko pagod ka na.
Sa nasa likod mo sa kanya, pagod ka na ba? Talaga naman wala nang rest day. Wala nang rest day kasi ito ang goal ko eh. Kailangan, yumaman ako. Kailangan by the end of this year, may 10 million ako. But reality bites, hindi nangyayari minsan. Right? Kakapagod. Habol tayo ng habol sa mga bagay na palagay natin yung bagay na yun, pag nakuha natin, pag na-achieve natin, pag nakupra natin, yun ang magpapasaya sa atin. But you see, yan po ang message ng gospel, may kapahingahan ang puso natin. At ang kapahingahan ito, masusumpungan lang natin sa matibay na bato ang Panginoong Jesus. At lahat ng bagay sa mundo, hindi matibay na bato. There is rest in Christ. Amen? Tingnan sa katabi mo, sabi mo sa akin, okay lang na simple ang suot. Yung sa nasa likod mo, okay lang na nakabajudge ako ngayon. Alam niyo ba yung budget? Ano hindi niyo alam ang Bajaj? Alam niya ni Sister Jessa, ano yung Bajaj? Bukyo! O ayun ang social sa Bukyo, Bajaj. Diba? Punta tayo sa mall. O dali mo si Bajaj. Ayun ko makakahiya. Ngayon hindi ka na mahihiya. Bakit? Kasi hindi naman yan ang sukatan ng pagkatao mo ngayon. Ito ang good news. Ang sukatan ng pagkatao natin, yung Christ in us, the hope of glory. Amen! Kailan tayo masasatisfy? Kailan tayo makokontent pag 75 na tayo? Ay, pag 75 happy na ako kasi kumpleto na ang buhay ko. Look, I'm rich! I'm famous! Look at the list of my achievements. Sabi mo sa katabi mo, kakapagod. Sabi mo sa katabi mo, okay lang maging loser minsan. Amen? Amen. I hope dumating yung araw na pagka-testimony time dito sa church. May mga tao magte-testify hindi dahil sa Lord, salamat kasi lumago yung business ko, lumaling ako sa cancer. Maganda lahat ng yan, dapat ipagpasalamat. Pero mga kapatid, gusto kong malaman nyo na itong entabladong ito bukas din sa pagpapasalamat sa isang bagay dahil may Kristo ka sa puso. Number 4, tinuro po ni Luther at ng Reformation. Faith alone. Ito po mga to, halos pare-pareho lang sila. No? Ayon po sa Reformation, tayo ay napawalang sala dahil lamang sa pananalig o pagtitiwala kay Kristo. Sabi po ng Galatia chapter 2 verse 16, gayon man, ay nababatid naming walang taong naliligtas sa pagsasagawa ng batas, kundi sa pagsampalataya kay Yeso Kristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang maligtas sa bisa ng pananampalataya, mabisa daw yung faith, at hindi sa pagsasagawa ng batas, sapagkat sa pagsasagawa ng batas ay walang maliligtas. Hindi daw tayo kaya iligtas ng ating pagsasagawa. Kapos. Sino sa inyo pag naglalaba talagang may paboritong detergent? Sino sa inyo sampalataya sa Tide, taas ang kamay? Sa Surf? Surf. Breeze. Ariel. Perla. Ito medyo corny, no? Pero may point din. Sa ganang akin, hindi ako sampalataya sa Tide, sa Breeze, o Ariel. Mas sampalataya ako sa dugo ni Kristo. Dahil siya lang talaga ang may power na paputiin ang marumi kong kaluluwa. Ang tubal kong kaluluwa na sobrang libag, ubod man siya, maangi-angi. Dahil po sa pagsampalataya natin sa bleaching power na dugo ni Kristo, ngayon tayo ay naging malinis. Sabi po ng isang confession of faith, faith thus receiving and resting on Christ and His righteousness is the alone instrument of justification. Tayo daw po'y naging malinis all because of receiving and resting. Alam niyo po ang totoong Sabat? Ang totoong Sabat hindi yung pag-Sabado nasimba o pag-Sunday nasimba.
Ang totoong Sabbath is Christ Himself. Yung isanig mo yung loob mo na dahil kay Kristo buo ako, na dahil kay Kristo kumpleto ako, na dahil kay Kristo may kaligtasan at kapatawaran, that is true Sabbath. Resting. Sabi pa ng isang confession, we confess that the entrance which we have to the great treasures and riches of the goodness of God is vouchsafed to us by faith. Amen. Meron daw pong entrance sa mga great treasures and riches of the goodness of God, and we receive that by faith. Nung panahon ni Luther, medyo sabihin na natin pinapakomplikado ng mga praile ang mga bagay-bagay na upang matanggap mo ang great treasures of God, riches of God, goodness of God, eternal life, forgiveness, bilhin mo. Kaya talagang pinagdiinan ni Luther, hindi sa pagsasagawa natin tayo nakapasok sa entrance ng pagpapala ng Diyos. Tayo ay nakapasok sa mga pagpapala ng Diyos dahil lamang sa pananampalataya natin kay Kristo. Amen! Panghuli po na katuruan ng Reformation. I like this. Glory to God alone. Sa Diyos lamang ang luwalhati. Pwede po bang sabihin natin yan? Glory to God alone. Glory to God alone. Sa Diyos lamang ang luwalhati. Ibalik nga po natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. Palakpakan po natin siya. Hallelujah. May kwento po si Luther kung paano niya po na-discover ang katuruan ito. Nung binata pa si Luther, takbo siya ng takbo sa isang parang. Madilim noon, bumubuhos ang ulan, at ang lakas ng kulog nakakabingi. Walang humpay ang kidlat. Takot na takot si Luther kasi baka tamaan siya ng kidlat. Pero ang totoo, hindi talaga siya takot sa kidlat. Takot siyang mamatay. Takot siyang mamatay kasi pakiramdam niya, pag namatay siya nung gabing yon, sa impyerno siya pupunta. Kaya nung gabing yon, habang malakas ang ulan at kumukulog, nag-pray si Luther sa isang santo. Ang pangalan ay Santa Ana. Ang prayer niya kay Santa Ana, by the way, hindi pa niya na-discover ang Bible, kaya sa santo siya nag-pray. Ang sabi niya, help me, Saint Anna, and I will become a monk. Alam niyo kung bakit niya yan binanggit? Kasi ayaw niyang ma-impyerno. Sinasabi ng prayer na to, Lord, hindi pa ako ready mamatay. Wala pa akong nagagawang certain amount of good works, may impyerno ako. Kaya ang sabi niya, Lord, iligtas mo lang ako ngayong gabi. Magmumong ako. Hindi na ako mag-aasawa. Basta iligtas mo lang ako ngayong gabi. Kaya nagkatotoo nga, naging monk nga si Luther. Pero nung nandun na siya sa monastery, na-discover niya ang Bible. At isang bagay po ang kanyang natuklasan. Kaya ako nagmumong, kaya ako naglilingkod kay Lord, kaya ako nagmi-ministry hindi upang makapasok sa langit. Kaya ako nagmi-ministry dahil gusto kong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya na-discover niya yung words na, to God be the glory. Sabi po sa unang Corinto chapter 10 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ano man ang inyong gagawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng pag kumakain ka ng samgyup, gawin mo daw sa at pag daw umiinom, kanina mo gagawin? Clarify ko lang ako nung inom yan. Para kay Lord to, Pastor. Gawin ninyo sa lahat, ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Of course, ang point lang naman dito ni Paul, lahat ng ginagawa natin for God's glory. May mga araw ba na parang nawawalan ka ng gana sa buhay? Yung parang pakiramdam mo wala nang saysay ang buhay mo? Yung parang ang boring ng buhay?
Yung parang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo every week, tapos sumasagi sa isip mo, ano ba ang purpose ng ginagawa ko? Bakit nga ba ako nagtatrabaho? Bakit nga ba nasa kumpanyang ito ako? Ito ba talaga ang gusto ko? Tama ba yung pinasok kong trabaho? Is this the company for me? Siguro estudyante ka din, minsan nawawalan ka ng motivation sa pag-aaral at sinasabi mo, bakit nga ba ako nag-aaral? Ako po bilang pastor, may mga araw din, sumasagi yan sa isip ko, at naiisip ko, ba't nga ba ako nag-pastor? Pwede namang iba na lang ang gawin ko. Tama ba tong desisyon ko? At kapag ini-entertain ko po yung mga tanong na yan, nawawalan po ako ng loob. Nawawalan po ako ng satisfaction and contentment. Ngunit isang bagay po ang tinuro sa ating lahat ng salita ng Diyos. At maging ng Reformation, ano man ang ginagawa natin, magkakaroon niya ng kulay, magkakaroon niya ng purpose, sisigla tayo sa ginagawa natin because we are not doing it for our own lang. We are doing it for the glory of God. Kaya sabi ni Luther, sa mga babae nung araw na naggagatas ng baka, sabi ni Luther, kayong mga milkmaid, habang ginagatasan niyo yung baka ninyo, do it for the glory of God. Imagine yung ginagawa tayo, pinipirap-pirap nila yung ng baka. I'm doing this for the glory of God. Amen? Kaya kapatid, ano man ang ginagawa natin? Nagwawalis, nagluluto. Ito ang prayer natin. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. I am doing this for the glory of God. Pag nawawalan ka ng motivation, Lord, ano bang purpose nitong ginagawa ko? Ba't ba ito yung trabaho ko? Ba't ba ako nag-aaral? Sabihin mo to, I am doing this for the glory of God. Alam niyo, nung bata pa ako, nag-aaral po ako sa Catholic school, meron po akong napulot na prayer na until now gustong-gusto ko. Ito po yung prayer na yun. Sabay-sabay natin basahin. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Ang gandang reminder na ang motivation sa buhay, ano man ang ginagawa natin, is not to earn my salvation, because it is already given. My motivation for doing what I do is the glory of God. Amen. Kaya ang sabi po ng isang confession of faith, what is the chief end of man? Ano daw ang purpose ng tao? Ito daw ang purpose ng tao. Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Kalbitin mo yung katabi, sabi mo sa kanya, maigilang ang buhay. Meron ba dito mabubuhay ng 332 years sa naman? Umaten po ako sa isang burol. Pakinggan niyo to. Umaten ako sa isang burol. Ang namatay lola. Nagsalita yung apo. Yung lola 80 plus na. Sabi nung apo, meron po akong nabasa. Sabi po nang nabasa ko, ang average lifespan ng mga babae hanggang 50 na lang. Agree naman. Ewan ko kung tunay ha, hindi ko sure kung tunay. Minabasa daw siya. Tapos sabi niya, ang average lifespan daw ng mga lalaki, 40 na lang. So, hindi ko po alam kung totoo yung nabasa niya. Pero mga kapatid, isang katotohanan na makikita natin, life is short. Right? And because life is short, you have to enjoy it. Enjoy it with God. Glorify God. That is the true key to satisfaction and contentment. Yung nabubuhay ka para kay Lord. Yung uuwi ka sa bahay, alam mong pagod na pagod ka na, tapos ikaw pa rin yung maghuhugas ng plato. Alam yan ang mga nanay, no? Talagang balina yung likod mo. Pero imbis na magalit ka, inuhugasan mo yung plato. This is the day for the glory of God. This is the day. Amen? Magwawalis ka pa. This is the day.
Do it for the glory of God. You know, you see, life is simple in Christ. Minsan tayo lang nagpapakomplicate. Whatever we do, when we practice, when we bring the presence of God there, life becomes extraordinary. Amen! Nasa bukid ka man, call center agent ka man, nagbebenta ka man ng insurance, may gig ka man, nasa palengke ka man, lahat ng bagay na ginagawa mo nagiging extraordinary kapag inaalala mo ang presensya ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. So yan po ang diwa ng Reformation, bringing back Christ at the center. Bringing the Word of God at the center of our lives and bringing back the glory of God at the center of our lives. Pagpalain po kayo ng Panginoon and Happy Reformation Sunday. Pastor Nestor. Kaya yung matakot, hindi totoo yung 40 na lamang yung lalaki. 50 yung babae. Sa biyaya ng Panginoon ko yung 76 na. Hallelujah. Nais ko mabuhay na nagbibigay luwalhati sa Panginoon. Alam mo na may preaching sa ako, wala akong nahangat kundi makalakad ako ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ano man ang ginagawa natin, recognize the presence of God, kasama mo doon ng Diyos. God is in us. The person of the Holy Spirit, kasama natin, sabi nga rin sa kakanta-kantang ginagawa natin ang trabaho natin, sigurado wala tayong bago. But then, we are giving glory to God. Amen. Tayo po tayo para sa ating harap ng Panginoon. Ayaw niyong kalilimutan, pamaya may kainan tayo doon sa kantin. Ihandaan po tayo. Salamat sa Panginoon. Ayaw lahat. Hallelujah. May dahilan tayo para magpasalamat sapagkat ang ating mga pangalan at katalasan at natalangin. Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa Kristo, we are no longer under the dominion of sin. Because we are no longer under the law, but under grace. Sagana ang biyaya ng Panginoon sa Kristo. Nadapa ka kanina? Ba? Hindi nawawala si Lord. Wala makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans 8:1, there is no therefore no condemnation for those who are in Christ. Wala nang kahatulan sapagkat siya ang namatay para sa atin. Ang hapag ng Panginoon ay selebrasyon. Ang kanyang kamatayan natin. Ang kalibig sa kanya ay kalibig sa atin. At ang kanyang pagkabuhay na makulit o resurrection was also our resurrection. That's why we are now living in the newness of life. Tayo mga anak na ng Diyos, taglay ang kalikasan ng kabanalan at katuwiran. Kaya si Ewan, tanggapin ko natin ang nakatawanan sa bata para tayo magpapagkakala. Ang inuwi ating tangan ay nagpapahayag ng bagong kasunduan. Pinagtibay ka na doon. Christ died. Shed His blood. Para bayaran ang kasalanan natin. He did that once and for all. No
Hindi sa sandaling ito, sa darating pang mga henerasyon, sa darating pang magiging banal sa makita ng ating testimony, sa makita ng ating katapahan ng salita ng Diyos. Wherever we are saved, because Christ died for us. Ang yung dugo'y nabubog, patuloy na mabubog sa kapatawaran ng mga salamat ng salita. Have faith in Christ, not by your works, but He has done that us for our salvation. Hanapin po natin rin yun. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Because we are really forgiven. Good morning po. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaka-inspire po ang ating mga. At pakisabi nga po sa ating mga katabi, Happy Reformation Sunday! Happy Reformation Sunday! So, this is our Christmas po natin. Kasi na-reform tayo dahil kay Jesus. Oh. So, thank you, Lord. No? Sabihin po natin, thank you, Lord! Thank you, Lord! I have Jesus in me! Okay. So, sabay-sabay po natin ilagay ang ating kamay sa ating dibdib. Sa bilang na 3, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasya magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay buta namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, makakaupunan po ang lahat. Okay, so meron po tayong mga bagong kasama. So, dalawa po yung nakalagay dito. Mangyari kung tumayo lamang. No? Pag tinawag ko po ang inyong pangalan, si Brian Pesico. Nasaan po ba siya? Ayun, ay po. So, si Jessica Makarangonga. Okay? Makararana. Okay po. Sige. Okay po mga kapatid, ako po natin ang ating mga kamay sa ating mga bagong kasama. Pag-pray po natin sila, magdeklara po tayo ng magagandang bagay, mga pagpapala po. Yes, Lord, let us close our eyes. Lord, thank you, Lord. Tunay nga po, nagpapasalamat kami sa aming dalawang kapatid dito na pinapunta mo po sila. Tunay nga po, Panginoon, pinili mo sila. Thank you, Lord Jesus, at ikaw ay nasa kanila. At tunay nga yung lahat ng biyaya, pati pananampalataya, Lord, taglay na ng dalawang ito. Lord, patuloy na ikaw yung maggabay sa kanila. Ano man yung kahilingan nila, Panginoon, alam mo yung nasa puso nila, Panginoon. Lord, patuloy na ikaw yung Diyos na palaging nakikinig at tutugon sa lahat ng kanilang mga dalangin. Salamat, Panginoon, naniniwala kami. Ito ang simula ng kanilang paghakbang patungo sa iyong kalwalhatian. At ikaw, Panginoon, ay patuloy nilang pupurihin at makikita sa buhay nila ang kalwalhatian mo, Panginoon. Lord, tinataas po namin lahat ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay sabi na, Amen! So, dapat po tayo sa ating mga announcement. Hallelujah. Okay, every Sunday po, meron po tayong Sunday School for Kids. So, ang mga children po, mga parents, please encourage your children to join our Sunday School. Habang meron tayong worship, nandun din sila nag-worship. So, makakatulong po to sa kanilang growth, no? Sa spiritual growth. Okay, every Tuesday, every 5:30 p.m. to 7, meron po tayong prayer hour. So, kung gusto niyo po mag-join po kayo sa amin, hindi lang po pag-pray natin yung mga request niyo, kundi may pag-pray po din natin ang mundo. Kasi alam po natin yung mga nangyayari sa paligid. So, magkaroon po tayo ng pagkakaisa na manalangin. So, every Tuesday po ito. Next po. So, weekly youth fellowship via Zoom every Saturday po
p.m. So, thank you po. Next po. So, host a home prayer meeting for your family. So, meron po tayong guide sa FB. So, usually po, hindi nakakarating yung mga worker, no? So, ibig sabihin, tayo po, kayong lahat, no? Tayo lahat na nandito sa loob ngayon ay pwede po tayong magkaroon ng sarili nating simbahay. May guide po tayo sa FB, no? At hindi na po ito mahirap para sa atin. Next po. Okay po, so that's all po para po sa ating exhortation to be si Mami Nelly. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. So, thank you Lord po sa umaga nito. Nagpapasalamat po ako dahil muli na-on the spot ko naman ako sa gawin. So, tayo na ako sa pagkakaloon. So, sabi nga, may isa akong nabasa na nakalagay na invest in people. So, sa atin, mahilig tayo sa maraming investment. Investment sa maraming lupa, maraming deposito sa bangko, o investment sa maraming sasakyan. Marami akong nakikita mga artista, iba-iba talaga ang mga sasakyan. At pagandahan talaga. Pero merong isang bigit na investment na napakahalaga. Sabi ng Mateo 4:4, ang tao ay hindi nabubuhay sa kinakailangan, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So, sa ating pong pagkakaloon, meron po tayong isang greatest motivation. Why we live? Sapagkat gusto natin mag-invest para sa mga tao. Sabi nga po, ang ating pong pagkakaloon ay ginagawa natin dahil gusto natin i-invest ang mga bagay na pinagkakaloob natin sa maraming kaluluwa na hindi pa naaabot ng mabuting salita ng ating Panginoon. Pag ikaw ay nag-invest for people, nakakatiyak tayo na ang pupuntahan nito ay kaluluwa ng mga tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dito nga po, kung titingnan po natin ang school, sabi nga bakit palaging sa school ang iyong ipinagkakaloob? Why? Sapagkat gusto natin magkaroon ng investment sa puso ng mga batang ito ng salita ng Diyos. Na makilala nila na ang Christian school is different. Sapagkat dito ang ini-invest natin ay ang puso, kaluluwa ng mga bata para sila ay higit na lumalim sa salita ng Diyos at para i-treasure nila sa buhay nila na walang higit na pinakamahalaga kundi ang Word of God sa buhay ng mga tao ito. So, salamat sa Panginoon at alam ko po na parami ng parami ang pinapadala ng Panginoon, all for the glory of God. Kaya po sa buhay ko, kung saan ayoko kinukontrol yung mga nag-i-enroll sapagkat ang aking tanging goal dito para ang salita ng Diyos ay matanim. The more people, the more student children, the more investment ng mga salita ng Diyos sa mga batang ipinapadala dito. At nakakatuwa dahil alam ko po ang Panginoon ang gumawa sa kanilang buhay. Dahil ang goal natin at in relation din sa ating word for today, napakahalaga na ang salita ng Diyos lamang. Ang tanging ibigay mo ng buong-buo sa kanilang mga buhay. Para sa akin, the number one subject is in the school, hindi yung mga mathematics, hindi ang science, hindi ang math, kundi higit sa lahat ang Christian values na tanging siyang nadadala natin at the end ang buhay. Yun po, pakahalaga. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko po, kahit dun po, let us all invest para sa kaluluwa ng mga tao. Kaya salamat dahil alam ko na
ang inyong pagkakaloob ay buhat sa puso. Maligaya natin itong ginagawa for these people na hindi pa nakakakilala sa Diyos. So let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, nilalagay mo sa aming mga puso na higit sa lahat. Ikaw ang greatest investment. Kung may pag-iimpungan po kami, ayun ang mga tao. Inayos mo na mapalapit sa iyo, makilala ko na ito ang greatest one sa mundo ito at wala nang iba. Nagpapasalamat po kami dahil buhay ang iyong salita. At alam ko kung malalagay ito sa puso ng bawat miyembro na narito upang maikalat namin ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa pagtuturo mo at alam ko ikaw ang importante at wala nang iba. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Masaya po ba kayo? Tunay nga po na special ang araw na ito sapagkat hindi lamang natin pinagdiriwang ang Reformation, pinagdiriwang din po natin ang 76th birthday ng ating senior pastor, Pastor Lester. Pastor, dito po kayo at awitan po natin ang ating minamahal na tatay dito sa Blessings in the Word. 1, 2, 3! Daddy, in behalf of the whole Blessings in the Word family, we just want to say thank you for your life. Thank you for saying yes to the Lord. Because if you did not say yes to God, we have no church like this. So thank God for your life. And I will be asking my dear Tita, Tita Lisa, to speak blessings to our pastor. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon na sinabit ng laro natin ng kapatid ko ang kanyang pitong-anim na taong na. Manang salamat po, O Diyos, sa buhay ng kapatid ko. Magkasalita po kami ng pagpapala sa pastor nito. I call you blessed, highly favored, you are protected, you have the long life, and good health. And Lord, salamat po Panginoon na sa ministering angels, the heads of protection, and the covering of the blood of Jesus sa kanya Panginoon. Salamat
dito, maaaring wala po kami sa lugar na ito. Kaya Lord, salamat, patuloy na lumalagas ang pagpapala, hindi lang sa mga material na bagay, kundi lalo higit sa long life, good health, at patuloy na marami pang mga kaluluwa ang makakilala sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang buhay. Salamat po Panginoon at salamat na patuloy na samahan mo po siya. At alam mo Panginoon, pagkasama ka, laging tagumpay. Sapagkat siya ay anak mo at siya ay more than conqueror. He is the ambassador of God. Salamat po Panginoon, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin o Diyos sa buhay ng ating kapatid natin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Inuulit ko po, nasalamat sa Panginoon. Meron po tayong pagkasalo-saluhan na pagkain doon sa ating kantin. Kaya inaasahan ko, wala kaalis kung di ba, nakarating ko para tumunggap ng pagkain kailangan ng ating maraming salamat sa inyo mga kapatid. Dahil sabihin, mahal ko kayo. Love you, nilalapit ako. Let us all pray. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Amen. See you next Sunday. God bless you.